Sa madilim na dulo ng Sitio San Felipe, may bahagi ng kakahuyang bihirang pasukin ng mga tao, ang kawayanan. Dito raw naninirahan ang isang bantay, isang nilalang na hindi tao at hindi rin hayop. May nagsasabing aswang, may nagsasabing engkanto. Pero iisa lang ang tiyak, wala pang bumabalik na normal kapag naligaw sa lugar na iyon. Pagkatapos ng nangyari kay Lando noong nakaraang gabi, yung humahagibis na anino na halos kunin ang kanyang pamangkin, nagdesisyon siyang tingnan mismo ang pinanggagalingan ng kababalaghan. Ayaw niyang maulit pa ito sa ibang bata sa baryo. Kasama niya si Aling Rosa, ang matandang albularyong sinasabing nakakakita. Tahimik lang ito, may hawak na maliit na botelyang may langis na kulay ginto. Wala siyang baong armas, langis at dasal lang. Bago natin simulan ang kwento, kung gusto ninyo na ganitong content mag-like, share, subscribe sa Takip Silim Stories at marami pa tayong nakakatakot na kwento na parating. Maraming salamat po. Habang naglalakad sila papasok sa kawayanan. Lando, ang nilalang na nakita mo, hindi basta aswang. Tagapagbantay iyon. May inaalagaan sila at may hinahanap. Hinahanap po? Ang kaluluwa, iho. Biglang umihip ang malamig na hangin. Nagtayuan ang mga dahon ng kawayan, sabay-sabay na nag-iingay na parang libu-libong bulong-bulong. Habang papalalim sila, napansin ni Lando ang kakaibang tahimik ng paligid. Wala man lang huni ng ibon, wala ring kuliglig. Para bang may nakatingin sa kanila. May nakikita ka ba, Lola? Hindi sumagot ang matanda. Huminto ito. Tumapat ang palad sa lupa at marahang nagdasal. Sa di kalayuan, may narinig silang mahina pero malalim na tunog. Hindi ito yabag ng hayop, hindi rin tao. Parang hingal. Tapos ay sumunod ang isang mahabang sigaw. Nakakayanig, parang galit at gutom na pinagsama. Lando, humanda ka. Sa unti-unting pagbukas ng mga sanga ng kawayan, lumitaw ang nilalang. Matangkad, lubhang payat, halos putot balat, ngunit may mahahabang kuko at dilang lumalawit. Ang mga mata nito ay pula, parang nagliliyab kahit gabi. Hindi ito agad umatake. Tumingin lang ito kay Lola Rosa. Hindi ka dapat nandito? Sabi ng nilalang, pero ang boses hindi lumabas sa bibig, dumiretso sa isip nila. Bakit mo kinukuha ang mga bata? Hindi ko sila kinukuha. Ako ang tagapag-ingat. May pumapasok sa teritoryo ko. Mga nilalang na mas gutom pa kaysa akin. Mayroon pang iba? Umalingaw-ngaw ang mga kawayan. Parang may tatlong nilalang na tumalon mula sa likod nito. Mas maliliit kaysa bantay pero mas marahas ang anyo. Mahahabang dila, matutulis na ngipin at mga matang nanlilisik. Mga mata nanlilisik. Sila ang tunay na mga sumisila sa bata. At ang bantay, pinipigilan lang sila. Lando, maling nilalang ang hinahabol mo. Ibig sabihin, hindi siya kalaban? Ngunit huli na, sumugod ang tatlong nanlilisik, mabilis na parang aso ngunit mas mabangis. Napasigaw si Lando. Sinubukan niyang hatawin gamit ang kahoy na dala, pero sinalo ng isa ang kahoy at binali na parang posporo. Bago pa siya makagat, biglang sumugod ang bantay. Isang malakas na dagundong ang narinig nila nang salubungin nito ang dalawang nanlilisik. Dumaan si Rosa kay Lando, itinapon ang gintong langis sa paligid at isang bilog ang lumiwanag sa lupa. Isang panangga. Hindi tayo pwedeng makialam.
lalong lalala kung hahahawakan mo sila. Pero mamamatay siya. Hindi siya mamamatay. Siya ang lumang tagapagbantay ng gubat na ito. Sa gitna ng labanan, kinagat ng bantay ang isa sa mga nanlilisik. Bumagsak ang isa pa. Ngunit bago matapos ang lahat, tumalon ang huli, subukang tirahin si Rosa. Agad kumilos si Lando, tinamaan ang nilalang sa gilid ng ulo gamit ang batong na hawakan. Napatras ito, tama lang, para tuluyan itong patumbahin ng bantay. Pagkatapos, lumapit ang bantay sa kanila. Umubo ito ng dugo, itim at malapot. Tao, nagpasok kayo ng armas, ng ingay, kaya nagising ang mga nanlilisik. Pasensya na po, tagabantay. Protektahan ang bata, hindi lahat ng aswang masama. At bago pa sila makapagtanong, naglaho ito, parang sinipsip ng hangin. Paglabas nila ng kawayanan, may narinig silang iyak ng bata sa tabi ng daan. Ang nawawalang batang hinahanap ng baryo. Pero ang bata, malamig, parang bagong gising sa bangungot. Lumingon si Rosa sa kawayanan. Hindi pa tapos ang laban, Lando. Kung may bantay, may isa pang nilalang na mas malakas, mas matagal, mas gutom. Ang pinuno ng nanlilisik. Huwag kayo mag-alala, Lola Rosa. Nakahanda ako. Kapag dumating man ang pinuno ng lilisik, lalabanan ko siya kahit buhay ko pa ang nakataya.